not. I will do it. Ground for this 11i. Let's go! My dad took me.
practice mo humiga dyan na ganyan ka? Hindi mo lang din, hindi mo malipit siya, maalis siya. Hindi ka pala sa bili-bili. Sit down. Dali. Sana may kusa ka. Kita mo, lamig yan ha. Hindi mo ng titik, dalawa rin yung titik mo. Sit down na, sit down, sit down. Dali. Balik sa akin. Tapos shower tayo ha. I'm gonna shower. I wanna shower 5 times. What? Hindi langit agad. Ibayit agad. Even if a monkey will shower a billion times, he is still a monkey. Yeah. Do you believe that? Yes. Yes. So you're a monkey. I love it. I eat Ah, agad. you love the monkey. Bruh, I love monkey. I hate it. I don't like monkeys. You can just save. I will do it. You notice a lot.
Hypnosis device is ready to pair. Tayo si Matabhat. Dali. Wow. And then we shower. We shower with the monkey. Ah. Oh, dali. This is delicious. Diba delicious? Tapi sinigang eh. You don't like sinigang?
Connect without the speaker. Facultad Newton, good morning. Mahina daw yung audio natin kanina. Pero ngayon mukhang okay na, ano? Okay na ba? Okay, okay. Okay? Sige. Good morning din kay Sarah Susan Bagasbas, kay Ara Vicente, kay Nilia Facultad Newton, good morning. Alberto Tapon, good morning po. Medyo mahina daw talaga. Pero inayos ko na. Okay na ba to? Ha? Dali, Medyo para okay sa shower na ba? na tayo, dali. Sa KJC Susito, sa okay na daw. Sabi ni Oric Limbot, okay na. Sabi ni Edgardo Bernardino, okay. So ang topic natin ngayon, dumarami ang local officials. Pumuposisyon na ang mga local officials. Mag-resign na daw si Sarah. Oh, matindi to. Oh, yan nakikita niyo dyan sa picture, na Visayas yan. Ang nasa kanan, Mayor City, si Mayor Benitez, Benitez yan, di ba? Yan, Mayor Alfie Benitez. Oh. Si, ano yan, ulog yan, Negros Occidental. Yung nasa kaliwa naman, Mayor naman yan ng si Jerry Triñas. Mayor naman yan ng Iloilo. Iloilo City. Ibig sabihin, sa mga mayor ito ng malaking syudad sa Visayas. Nananawagan, send na daw si Sarah Lapid. Jungjung sunod, salamat sa pag-send ng stars. Ano talaga kasi mga kapatid, alam niyo, itong mga ito, lumakas ang mga ganito mga kasi si Sarah dahil nagsalita na si Lisa. Si Lisa, sabi niya ng presidente, itong si Lisa Araneta, ito talaga yung i-exercise ng power dyan sa Malacanang. Eh, syempre, nagsalita na si Sarah, ay si Lisa Araneta, at nahayagan niya ng sinabi na pansyat sa kanya si Sara Duterte. So parang magpapahayag kayo ng suporta kay Lisa Araneta, itong mga local officials. Listeners daw natin sa Sikihor sila Teresita Malulod. Salamat. Good morning kay Jeffrey Alvarez. Kaya ano na ito mga kabunyog, sa tingin ko ano na ito, marami pa yan. May isang kongresista sa Manila, naghayag na rin. So ano na daw, mag-resign na si Sarah. O ito, si Joey Chua. Time to hold Sarah accountable. Ito daw yung congressman na nakakasakop ng distrito, bahagi yung Santa Cruz. Itong si Joel Chua. O yan o, nananawagan na rin na mag-resign na si Sarah. So medyo... Yayam na, para sa shower na tayo. Marami na ang ano. Lumarami You don't like to shower? Nandito din daw si... O, yayam na rin, yayam. Ano ito mga kapunyog? Iba naman ang gusto ni Miguelito Turingan. Resign, tanggalin. Ano talaga? Medyo ngayon, ang mga nananawagan na kay Sarah na mag-resign na, ang pinapag-resign, hindi sa Vice President yun, mga kapunyog. Hindi naman Vice President. Kasi yung posisyon ng Vice President, elected yan. Elected yan. Ibig sabihin, mandato yan na binigay sa kanya ng tao. Pero yung pagka-group and secretary, yung pagka-group and secretary, kasi ano to matindi to. Wala naman hindi niya naman talaga suportahan ang administrasyon ni Marcos, tapos nandiyan pa rin siya. Diba? What did you Yung kanyang kapatid, yung kanyang ama, What did you say? yung kapatid niya, yung mga supporters ng kanyang ama, nananawagan na mag-resign na si Marcos. Mayroon parang nagpaplano na magkudita na laban kay Marcos. O ginagawa ni Sarah, bak nandyan pa siya. So, tayo lang yung nananawagan na mag-resign na si Sarah eh. Pero ngayon, pati mga mayors, pati congressman na, sa darating na araw sa tingin ko, marami pang mananawagan. Kasi nagsalita
Lisa Araneta. Eh, siyempre, si Lisa Araneta kasama yan yung presidente. George Table. Salamat. Surprise, Kaya surprise, ano ito, sa tingin ko, pinapamukha dito kay Sara na mag-present ka na. Kung wala kang delikadesa, hindi mo naman suportahan ang administrasyon ni Marcos Jr. eh. Pero alam niyo kung bakit hindi nag-represent si Sara? Yun, pinaniwala ko na yan maraming beses na. Pagka kasi nag-present si Sara sa gabinete, ibig sabihin, hindi na siya part ng gabinete ni Marcos Jr. Hindi na siya part ng administration. Dahil hindi na siya part ng administration, pwede nang yung kanyang budget bilang defense secretary, hindi na hawak niya yan. Alam niyo si Sara, kailangan niya makaikot sa mga lugar sa Pilipinas. Bawat probinsya, malaking syudad, dapat maikot niya yan. Paano siya lang nakakaikot? And then, salamat sa pag-send ng donations, ng stars pala, sorry. Nakakaikot siya, ginagamit niya yung pondo ng DepEd. Ay, malaki ang pondo ng DepEd eh. Malaki ang pondo ng DepEd. Malaki ang budget niya sa mga travels, local travels. O, nagagamit niya yan. So, sa pag-iikot niya, nakakapangampanya na siya. Nakakapangampanya siya. Kaya importante sa kanya yung DepEd eh. Saka, yung pagiging vice president niya, ang pondo niya mga 2 billion eh. Kahit inalista yung confidential funds na 500 million, may 2 billion pesos pa rin si Sara. Si Leni Robredo, 500 for 600 million lang yan eh. Ngayon, kapag hindi na siya part ng administration, hindi na siya bibigyan ng 2 billion na budget bilang vice president. Kasi oposisyon na siya. Yan ang ayaw ni Sara mangyari. Kasi nga, yan eh, mahihirapan na siya. Mahihirapan na siyang umikot. Masyadong magiging maliit ang budget ng vice president. Kung ibibigay sa kanyang budget niya, pareho na lang kay Leni. Okay, 600 million. Wala. Problema niya yan. Sabi ni Rosoliano, Tony, di ba pwedeng kunggalin na lang ni BBM si Sara? Pwede. Pwede. Kaya naniwan na natin dito kay Marcos Jr. Naniwan natin dito. Bakit niya hindi matanggal-tanggal yan si Sara? Siguro, ang ginagawa ni Marcos, sinihintay niya si Sara ang kusang mag-resign. Yung problema na, makapal ang mukha eh. Hindi yan magre-resign. Kaya ngayon ang ibang development, nananawagan na sa social, nananawagan ang mga mayors yan yung sabi nitong dalawang mayors, basahin ko nga ang kanilang sinabi. Yan. Sabi dito ni Iloilo City Mayor Jerry Triñas at saka ni Kabacolod City Mayor Andy Benitez, it seems inappropriate for a vice president to campaign under the same party banner as the president to participate in such events and react with amusement to the attacks. So ibig sabihin, umarating si Sara doon sa mga events tulad nung rally ng Maisog sa Davao, siya kontra yung kay Marcos. Yung kung ni Kibuloy, yung supporters ni Kibuloy doon sa si Sara, tinawagan doon, kasama si Marcos Jr. Sa pulis ko wala. So yan yung dito. Yan yung nangyayari dito. Sinabi ko, yung isang congressman ng Manila, si Joel Chua, nananawagan na rin na mag-resign na si Sara. Sinabi dito, si Joel Chua, congressman ng Manila, ito si Jerry Triñas, mayor ng Iloilo City, Leni Robredo yan. Mayor ng Iloilo, hindi si Jerry Triñas, Leni yan. Si Joel Chua, congressman ng Manila, Isko Moreno yan. So parang ang nangyayari dito, ang mga nananawagan na mag-resign si Sara, kahit hindi mga partido ni Marcos Jr. Hindi ka partido ni Marcos Jr. Ang partido kasi ni Marcos Jr., Partido Federal. Ang partido ni Martin Romualdez, Lakas. Itong mga mayors na ito at congressman na nananawagan, itong si Joel Chua, Isko Moreno, Aksyon Demokratiko yan. Itong si Jerry Triñas, mayor ng Iloilo City, liberal party yan eh. Kaya parang ang nangyayari,
sinusuportahan na kahit ng mga local officials na hindi kapartido ng administrasyon. Sinusuportahan na yung panawagan na mag-resign si Sara. Ha? Mga kabunyong. Yan. Kaya abangan pa natin ang mga susunod na mangyayari. Ano? Abangan pa natin. Okay. So mga kabunyong, yan muna ang aking topic. Blessed Sunday sa inyong lahat. Sa mga nanonood dito ng replay nito, magligayang araw ba? Magandang araw sa inyo. So, magandang araw. Hayaan nyo, hahanap pa ako ng iba pang mga local officials na nananawagan na rin na mag-resign na si Sara Duterte. Ayan, basta ang lumilitaw dito, dumarami na mga local officials na nananawagan na mag-resign si Sara. Magandang araw sa inyo lahat. Yayam, dali. Mabuhay po tayo. Wow. Yayam, dali. Let me see. Let me see. Let me see. Ang E. I'll count down to 5. No, you do that dito. Ayan pa, oh. I'll count down to 5. I will get the tablet. 1, 2, 3, Go. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5. Let me see. Let me see. Let me see. Yeah. Let me see. I'll count down to 10. 1, 2, meron pa. Ayan, I see it. I see it. Meron pa. 1, 2, 3, 4, 5. Meron pa. 1, 2, 3, 4, 5. If mo na kagad yan. Daddy did. Attorney Ricky Tumutong, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Yeah. The only free Hexa puzzle with no annoying ads. Install now. No, I cannot install that. 24 best no ads. Daily Hexa. Tignan mo dyan. Tignan mo dali. Napakain ako sa kapatid mo, anak eh. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Dali. Oh no, yeah. Up here. Uy, hindi ko. Hey guys, I'm so late. If you're late, if you watch it, I will. If you're late, I'm gonna get revenge on you. If you're late, if you watch it, if you're late, subscribe, okay? Cameraman. I'm late. The longest trial ever. Tapos lang tayo, okay na. Salamat sa comment. Mahina daw yung audio natin kanina. Pero ngayon mukhang okay na, ano? Okay na ba? Okay? O, sige. Good morning din kay
Sara Susan Bagasbas, kay Ara Vicente. Pero inayos ko na. Okay na ba to? Ha? Medyo okay na ba? Sa kay JC Susito, sa Mirakatanduari, shout out. Okay na daw. Sabi ni Oric Limbot. Okay na. Sabi ni Carlo Bernardino. Okay. So ang topic natin ngayon, dumarami ang local officials. Pumuposisyon na ang mga local officials. Mag-resign na daw si Sara. Matindi to. Yung nakikita nyo dyan sa picture, Visayas yan. Ang nasa kanan, Mayor yan ng Bacolod City. Si Mayor Benitez. Benitez yan, di ba? Yan. Mayor Arby Benitez. Si, Negros Occidental. Yung nasa kaliwa naman, Mayor naman yan ng si Jerry Triñas. Mayor naman yan ng Iloilo. Iloilo City. So ibig sabihin mga mga mayor ito ng malaking syudad sa Visayas nananawagan na mag-resign na daw si Sara Duterte. Jungjung Solon, salamat sa pag-send ng stars. Ano talaga kasi mga kabunyog, ang nangyayari dito, alam nyo, itong mga ito, lumakas ang loob na nitong manawagan na mag-resign na si Sara dahil nagsalita na si Lisa Araneta ay alam naman natin si Lisa Araneta, siyempre, asawa niya ng presidente. Marami ang nagsasabi na itong si Lisa Araneta, ito talaga yung i-exercise ng power niyan sa Malacanang. Siyempre, nagsalita na si Sara, ay si Lisa Araneta. Lahayagan niya ng sinabi na manshot sa kanya si Sara Duterte. So parang nagpapahayag ngayon ng suporta kay Lisa Araneta itong mga local officials, itong mga mayors. Listeners daw natin sa Sikihor sila Teresita Malulod, salamat. Good morning din kay Unilog Alvarez. Kaya ano na ito mga kabunyog, sa tingin ko ano na ito, marami pa yan. May isang kongresista sa Manila, naghayag na rin. So ano na Free word game, no annoying ads, no Wi-Fi needed. Ayan time to hold Sara accountable. O yan po. Ito daw yung congressman na nakakasakop ng distrito, bahagi yung South Cruz. Itong si Joel Chua. O yan nananawagan na rin na mag-resign na si Sara. So medyo ano ito, dumarami na ang nananawagan. Dito rin daw si Noel Lopez. Ano ito mga kabunyog? Iba naman ang gusto ni Miguelito Turingan. Anong resign? Tanggalin. Ano talaga? Medyo ngayon, ang mga nananawagan na kay Sara na mag-resign na, ang pinapag-resign, hindi sa Vice President yon mga kabunyog. Hindi naman Vice President. Kasi yung posisyon ng Vice President, elected yan elected yan. Ibig sabihin, mandato yan na binigay sa kanya ng tao. Pero yung pagka-DepEd Secretary, it will be 1 hour. Yung pagka-DepEd Secretary, Your kasi fire will be here, so my fire. Matindi to. Wala naman na hindi niya naman talaga suportado ang administrasyon ni Marcos. Tapos nandiyan pa rin siya. Remove the fire. Diba? You cannot record. Yung kanyang So I kapatid, remove the fire. yung ama niya, yung kapatid niya, yung mga supporters ng mga TBS, lahat naman nananawagan na mag-resign na si Marcos. Mayroon pa rin nagpaplano na mag-uling na naman kay Marcos. O ginagawa ni Sara, ba't nandiyan pa siya? Dati, tayo lang yung nananawagan na mag-resign na si Sara. Pero ngayon, yung mga mayors, pati congressman na, sa dating na ako sa maraming pang mananawagan yan. Kasi nagsalita na si Lisa Araneta. Siyempre, si Lisa Araneta, asawa yan na yan ng presidente. George, Cable, salamat. Kaya ito, sa tingin ko, pinapamukha dito kay Sara na mag-resign ka na. Kung wala kang delikadesa, hindi mo naman suportado ang administrasyon ni Marcos Jr. Pero alam niyo kung bakit hindi nagre-resign si Sara? Yun, pinaliwanag. Can you keep up? Kasi nag-resign si Sara sa kabinete, ibig sabihin, hindi na siya part ng kabinete ni Marcos Jr. Hindi na siya part ng administration. Dahil hindi na siya part ng administration, pwede na yung kanyang budget bilang DepEd Secretary, hindi na si Sara, kailangan niya makaikot sa mga lugar sa Pilipinas, bawat probinsya, mga ciudad, makaikot niya
Yes. Eh, kinamutan sa pansin ng donations ng staff. Nakakaikot siya, ginagamit niya yung pondo ng DepEd. Ay malaking pondo ng DepEd. Malaking pondo ng DepEd. Water. Malaki ang budget niya sa work namin. O, nagagamit niya. Sa pag-iikot niya, nakakapangampanya siya. Kaya isa kanya yung DepEd eh. Saka yung pagiging vice president niya, ang pondo niya mga 2 billion eh. Kahit inalis na yung confidential funds na 500 million, may 2 billion pesos pa rin si Sara. Si Lene Robredo, 500 or 600 million lang yan eh. Ngayon, kapag hindi na siya part ng administration, hindi na siya bibigyan ng 2 billion na budget bilang vice president. Kasi opposition na siya. Ha? Yan ang ayaw ni Sara mangyari. Kasi nga, ano yan eh, mahihirapan na siya. Mahihirapan na siyang umikot. Masyadong magiging maliit ang budget ng good shot sa kanya. Ay, bad shot si Lisa. O si Sara. Okay, kung bad shot daw sa kanya si Sara, sa taong bayan naman, good shot si Sara. Dahil marami raw na magandang nagawa si Sara sa taong bayan. Ha? Naniniwala ba kayo mga kabunyo? Good shot si Sara sa taong bayan? Paano naging good shot yan? Maka-China, good shot? Sa loob ng 11 days, naubos yung 125 million na confidential funds? Good shot? Ha? Ay, Roque. Na ano ka? Matindi ka, Roque. Kinumentaryohan din nila Roque yung sinabi ni Lisa Araneta na I'm 37 dogs ahead. mabait daw si Marcos Jr. kay Sara. Lagi daw pinagtatanggol ni Marcos Jr. si Sara. Hindi raw totoo yan, sabi ni Roque. Kasi yung pundo daw ni Sara na confidential funds, pinagpiyas ng kamera at ng If I got 23 Kongreso. and I Hindi man got lang daw 46 ipinagtanggol blocks ahead. ni Marcos Jr. Eh, presidente daw siya. Kung Yeah, talagang I- pinagtatanggol niya si Sara, bakit hindi niya pinagtanggol ito? Bakit What you got? dapat Did si you get Marcos Jr. na daw infinity? bilang If presidente you ni get Sara, infinity, huwag mong tanggalin yan. subscribe. Ay, okay. Si Marcos, hindi niya na rin kaya ipagtanggol yun kasi masyadong darakal na. Masisira na si Marcos Jr. kung ipagtatanggol niya yun. O kung susuportahan niya si Sara. Obvious na, nakita ng buong bayan na talagang walang basihan para magkaroon ng confidential fund si Sara pagmumulan lang ng korupsyon. Kaya kahit si Marcos Jr. hindi niya na kinahang dipinsahan. Ha? Tapos sabi nila Roque, wala nang mga pahayag si Sara na kinukontra si Marcos Jr. Eh, wala siyang pahayag na kinukontra si Marcos Jr. pero sumasama siya sa mga aktibidad ng kontra kay Marcos Jr. Ay, Roque, yung rally na kung saan tinawag na yung rally na pinanawagan ni Baste na mag-resign si Marcos Jr. Yung rally ng Isemena, yung mga rally ng mga supporters ni Kibuloy. O lahat yung mga rally na yun. I'm too tired. Kontra sa gobyerno ni Marcos. O ba't nandun si Sara? Hindi man siya magsalita ng kontra kay Marcos Jr. Yung mga ginagawa niya, malinaw naman, kontra kay Marcos Jr. Sabi pa nila Roque, wala daw utang na loob. Sila, I'm tired. I'm sila tired. Lisa Araneta. Eh, lahat naman kayo naggamitan eh. Ginamit ni Marcos ang Duterte, ginamit din ng Duterte ni Marcos. Oh, lahat kayo naggamitan. Ang pagkakaiba lang, bago ng mga Marcos, ayaw na nilang sundin ang mga gusto ng Duterte. Sabi ni Roque, binago daw kasi ni Marcos ang mga napagkaisang programa. Eh, tama lang naman na baguhin ni Marcos yung mga programa. Maraming patayan. Eh, tama lang na binago yun ni Marcos. Ang gusto nila Roque, yung sa China, panatiliin yun. Dapat daw sumunod sa China. China daw yung paboran. Ay, mali. Marcos
Tapos yung mga kakampi nila tulad ni Kibuloy, SMNI, talaga naman dapat yung yun kasi mga red taggers, mga fake news, disinformation, tama lang yun. Ang gusto nyo kasi Roque, ang gusto nyo mga DDS, mga Duterte, ipagpatuloy yung mga mali, mga kontramamayan ng mga programa ng China programa ni Duterte. Ayun, nag-aaral kayo. Ang gusto nyo, sabi ni Roque, kailangan daw pagkakaisa. Pagkakaisa saan? Sa masama? Mas gusto nyo kasi pagkakaisa ng Marcos at Duterte sa kasamaan. O yun, kahit masama-sama yan, gusto nyo magkaisa. Take shower na. Ayan! Yung mga stand kontra sa China. Okay, no shower. Yung tungkol kay paghabol kay pagsara sa SMNI, tama yun. Yung pagtigil, pagbago ng kampanya kontra droga na hindi na madugo, wala nang mapatayan, tama yun. Yun yung Kaya lang, meron din iba talagang magbagay na ang Marcos ay hindi pa rin maganda yung corruption, yung chacha, yung maharlika, pa rin. Kaya nga tayo, ang ginagawa natin, sinusuportahan yung agenda. The final. This won't merge. Yun, ganun tayo. Pero itong sila Roque, Because I'm tired. si Sarah, meron sa mamamayan. Mamamayan. Anyway, panoorin mo lang ito kayo yung mga pinagsasabi para lang makita nyo kung gaano walang kadigni-dignidan na itong tao na to. Nakakasuka. I'm gonna charge. Kayo lang po ata ang nagsasabi na bad shot sa inyo si Bibi. Ang samayang Pilipino, good shot po ang ating Pilipino. Yung pinakaunang may rally sa Davao City, January 28 na isinabahin din umaga yung bagong Pilipinas Kick-Off Rally. At bago pa man naganap yung dalawang event nagpalabas na ng pahayag ito, pahayag ni VP Sara. At nabanggit niya na dadalo siya sa bagong Pilipinas Kick-Off Rally dahil kaisa niya ang buong Department of Education dahil meron din sila yung sinusulong na 8-point social economic agenda ng Marcos administration. And nabanggit din niya dito na kasama din siya sa prayer rally sa ng iba't ibang sektor sa Davao City against sa isinusulong na charter change at Chacha. Sabi pa nga niya dito, Enrico, mahalagang makita at maintindihan natin ang pangalim na nakaamba sa atin sa oras na tuluyang isiniloko ang ating saligang batas sa kamay ng mga taong may personal at politikal na interes. Manindigan tayo laban sa pagbabago sa ating saligang batas sa pamamagitan ng pagpalit ng terma para sa People's Initiative. Binanggit niya dito na ito ang dahilan kung bakit siya ay dumalo rin sa rally doon sa hakbang ng Maisog. At kung yung sa pagtawa niya, tanong, yun ba ang kanilang tinawanan? Kasi ang katabi niya, si Senadora Amy Marcos, o meron silang pag-uusap doon kung ano man yung kanilang chika, yun ang rason kung bakit sila tumawa at nagkataon na nakatutok sa kanila yung camera. Ang piling ko nga po, wala kinalaman sa nababanggit sa internet. Pinagtatawanan nila dahil sa aking pagkakilala dun sa dalawa, magsama pa lang yan, pagkita pa lang nila, saka na silang nagtatawanan. Ewan ko ba talagang click silang dalawa, kaya nga parang napakaganda ng Duterte-Marcos tandem, no? Sa darating na panahon. Pero ang punto ko naman po, pati yung paninindigan laban sa traffic change. Relasyon sa China, yung una na magkasama pa kayo na nandun ako sa pangalan ni Presidente na talaga naman pong tinukoy niya ang China bilang pinaka-importanting partner ng Pilipinas. Tapos from being pinaka-importanting partner, ang China ngayon ay binubuli ang Pilipinas. Yung dahilan, kinakailangan tayo magkampihan sa Panginoon ng Amerika, Japan, Australia, iba pang mga bansa. So huwag niyo pong sisihin si Inday Sara dahil nung sila po'y tumakbo, pareho naman po ang kanilang paninindigan laban sa chapter change. Diba po? At siguro naman, hindi rin sang-ayon ang ating PBBM. Dahil nga po alam ko napakabuting tao naman ni Presidente kahit ako'y tungkol sa kanyang
mga pulisya doon. Hindi rin niya papayagan niya bibigyan ng pirma para sa charter change o di naman kaya yung panlilinggan na paggamit ng ayuda para makuha ang pirma ng taong bayan. Sa tingin ko po, hindi rin niya kinukonsin ng PBBM. Sana nga po, yan pa rin na aking pagtiwala kay PBBM. Kasi kami po ay hindi mo sunod sa major policies. Pero ma'am, ulitin ko lang po, nangako po talaga ang PBBM at Inday Sara sa isa lamang na plataforma. At yan po ang plataforma ng pagkakaisa. Nanggaling na rin sa inyo yan. Sabay-sabay tayo babangon muli. Pero hindi po si Inday Sara ang nagwasak dito sa pagkakaisa. Sino na po wasakin natin sa sarili ng mga minsan? Si President Espejo, yung tinanggap ng budget ng LDP. At saka ng DepEd. Sa mga hindi naman siya at tumulong sa politika. Siya na ay kailangan tumulong pa. Kung lalo, PBBM, bakit siya patuloy? Si Sara. Aminin man hindi ni Bibi Sara, masakit sa kanya yung nangyari yun. Dahil hindi nga po siya kalaban, bakit siya tinuturing na kalaban? So sa mulat-mula pa lang po, hindi pa umabot ng isang taon, tinuring nyo na pong kalaban siya. Dahil parang meron na kayong plano kung sinong dapat na susunod ng tulang. At ang tingin ko po, kung hindi, ang tingin ko, ang plano ninyo, kung hindi mapapatagal talaga ang termino ni PBBM sa pamamagitan ng charter change, palitan ang struktura ng gobyerno nang sa ganon, si Mr. Espejo maging Prime Minister at matapos yan, siguro yung inyong anak na ngayon po ay pinapatraining yun dyan sa diba po? So, huwag niyo pong sabihin na bad shot si VP dahil doon sa nangyari sa Maisog. Dati na pong bad shot sa kanya, sa inyo, si VP. Hindi ko lang po talaga alam kung anong dahilan, no? Pero marami po siguro mga dahilan yan. At alam naman po ng taong bayan yan. Dahil kung iti-trace natin, yung unang beses naman na in-snap yung si VP Sara, hindi ko po alam kung nangyari na yung Maisog. Pero maaga po kasi yung Maisog, January eh. At tingin ko, noon pa mang eleksyon nga di ba? Kumpirmado ko po yan, pinadala niyo yung text ninyo na, tingnan mo to kung ano nung ginagawa. Kay VP Sara mismo. Yan naman ang dahilan. Sang-ayon naman sa mga sources ko kung bakit nag-back off na rin si Inday Sara. Kaya nga po, kayo na ang nag-desisyon kung sino mga i-appoint sa gobyerno. Hindi na po talaga nag-imasok ang Inday Sara pati doon sa mga appointees. Although bilang kaparte ni Presidente na tukbo sa eleksyon, expected mo na tutulungan niya ang Presidente dahil napakadami ng mga appointments sa dapat din sa gobyerno. Pati yun, hindi na pinag-iamasukan ni Inday Sara. Lumagay siya sa pwesto niya dahil alam niya na ayaw po rin yun sa kanya. Kaya ang sabi ni First Lady